Dumating na sa Belgium si Pangulong Aquino matapos siyang bumisita sa Spain bilang bahagi ng kanyang European trip. Sa kanyang first stop sa Espanya, idinulog niya ang problema ng Philippines sa West Philippine Sea. Nasa gitna ng aksyon si Maricel Halili. Bagamat hindi tahasang nagsalita tungkol sa term extension sa Spain, tila malaman naman ang mensahe ni Pinoy sa mga nagnanais na bigyan siya ng isa pang termino. Ang Pilipino ay may paninindigan. Ipinaglalaban niya kung ano ang tama, makatwiran at makakabuti sa kapwa. Nakita natin ito noong 2010. Tulad ng inaasahan, ibinida ng Pangulo ang mga pagbabago sa ilalim ng kanyang pamumuno. Kabilang narito ang paglago ng ekonomiya, pagsasaayos ng mga paliparan at pantalan. Pero iba ang biro ni Pinoy pagdating sa traffic. Pati sa larangan ng trapiko po, nagbago na. Lalo malala ang trapiko natin ngayon. Sa haba nga ng speech nito, ito pa ang nangyari. 1,000 babayaran. Baka kung may nagpapakulam sa Pilipinas natin. Ibinida rin ng Pangulo ang ipinamalas ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup. Hindi man sobrang katangkaran ang koponan natin. Talagang hindi po tayo basta-bastang kinaya nitong mga bansang napakalaki ng height advantage. Bago humarap sa Filipino community, dumaan muna ang Pangulo sa monumento ni Rizal dito sa Madrid para sa wreath-laying ceremony. Sa pakikipagpulong ni Pinoy kay Spanish Prime Minister Mariano Rajoy, inilatag nito ang Triple Action Plan ng Pilipinas para tuldukan na ang issue sa West Philippine Sea. Umaasa si Pinoy na ibibigay ng Spain ang suporta gaya ng ginawa sa paglatag ng Bangsamoro Agreement at pagtulong sa Yolanda survivors. Umaaksyon, Maricel Halili, News 5. Samantala, itinaas ng FIVOLCS ang Alert Level 3 sa Mayon Volcano. Naitala kasi ang 39 na rockfall event at 32 may hinang volcanic earthquake. Senyales daw ito na may paket na magma. Ayon sa FIVOLCS, posibleng magkaroon ng pag-alboroto sa mga susunod na linggo. Kaya naman, inirekomenda na ahensya na ipatupad hindi lang ang 6-kilometer permanent danger zone, kundi pati ang 7-kilometer extended danger zone sa timog silangang bahagi. Ito, Martina, yung tinatanong mo kanina, mga kapatid. Di po ba siguradong minsan ay may natatakam tayo sa isang pagkain, natatakam tayo ng parang gusto mo ng maasim, gusto mo ng matamis. Pero alam niyo po bang posibleng yan, o ayan na, alam mo na, hindi lang yung gutom. Katakawan. O simpleng hanap pala ng panlasa. Ako, hindi lang minsan, parate Yung mga cravings kasi na yan, na indikasyon din na may kulang na mineral o nutrisyon sa ating katawan. Yung ganyang katawan mo, kulang pa sa mineral at nutrisyon. Walang gold gold na mineral. Kung ano-ano yan, ito, panurin natin. Madalas ka bang mag-crave o matakam sa isang pagkain? Huwag pong baliwalain yan dahil posibleng indikasyon yan na may kulang na mineral sa iyong katawan. Sa artikulo sa Yahoo, inisa-isa ang ibig sabihin ng ating food cravings. Sa mga babae, kapag ka naiisip nyo raw na kumain ng chocolates, malamang kulang ka sa magnesium. Madalas daw mangyayari yan kapag ka malapit na tayong magkaroon. Importante po ang magnesium sa ating bone development at pati na sa regulasyon ng ating blood pressure. Pero imbes na tsokolate ang lantakan, mayaman din naman sa magnesium ang brown rice at mani. At kapag ka gusto nyo naman yung mga matatamis, gaya halimbawa ng candy, baka naman kulang kayo sa chromium. Yan po yung mineral na ginagamit ng katawan para magkaroon tayo ng energy. Pero sa halip na mag-candy, pwede naman kayong kumain ng energy booster gaya halimbawa ng beef, chicken, broccoli at ng itlog. Ngayon, pasta ba o carbs naman ang trip mo? Pwedeng kulang ka na sa amino acid na tryptophan. Yan po ang dahilan kung bakit hirap kang makatulog, balisa at iritable. Healthy alternative po sa carbs ang itlog, keso at saging. Ayan next time na makaramdam ka ng cravings, alam mo na kung ano ang kulang sa iyong katawan. Yun ang kailangan sa akin. Banana. Saging. Kasi hirap akong makatulog. Banana. Ikaw? Pag nag-crave ka ng carbs, banana. Ay, tama ba ako? Banana. Nalito na ako dun sa sinabi. Basta, pag hirap kang matulog, banana, cheese. Ano pa? Yun na. Eh, pag memory lang. Itlog.
Ano ba yan? Itlog. Pagirap matulog. Ha? Di tumakbo ka ng paikot-ikot sa Reliance. Hanggang mahina. Mapagod ka. At yan po, mga kapatid, ang mga aksyong balita ngayong gabi. Para sa tuloy-tuloy na panonood po ng balita, pumunta lamang po sa news5.com.ph, ang nangungunang news video portal sa Pilipinas. Ako po si Cheryl Cosim. Ako naman po si Martin Andanar. Saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon.